Genesis Kapitulo 30. At nang makita ni Rachel, na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Rachel sa kanyang kapatid, at sinabi kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako." At nagningas ang galit ni Jacob laban kay Rachel, at nagsabi, "Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" At sinabi niya, "Narito ang aking alilang si Bila, sumiping ka sa kanya, upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya." At ibinigay niyang asawa si Bila na kanyang alila, at sinipangan ni Jacob. At nagal-ihi si Bila, at nagkaanak kay Jacob, ng isang lalaki. At sinabi ni Rachel, "Hinatulan ako ng Diyos, at dininag din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak, kaya't pinanganlangdan." At si Bilhang alila ni Rachel ay nagal-ihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Rachel, "Ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanag, at siya'y pinanganlang Neftali." Nang makita ni Leah, na siya'y hindi na nangganganak, ay kinuha si Zilpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Kapalaran." At pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Zilpa na alila ni Leah, ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Mapalad ako, sapagkat tatawagan akong mapalad ng mga babae," at tinawag niya ang kanyang pangalan na Azer. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragores sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagayoy sinabi ni Rachel kay Leah, "Ipinamamani ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragores ng iyong anak." At kanyang sinabi, "Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa ring kunin ang mga mandragores ng aking anak?" At sinabi ni Rachel, "Kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragores ng iyong anak." At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya'y sinabi, "Sa akin ka dapat sumiping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragores ng aking anak." At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininag ng Diyos si Leah, at siya'y nagal-ihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, "Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kopahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa," at kanyang pinanganlang Issachar. At nagal-ihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, "Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob, ngayoy makikasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki," at kanyang pinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Rachel, at dininag ng Diyos, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y nagal-ihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, "Inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko." At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, "Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak." At nangyari, nang maipanganak ni Rachel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, "Papagpaalaman mo ako upang ako'y makaparon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at papagpaalaman mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo." At sinabi sa kanya ni Laban, "Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo." At kanyang sinabi, "Sabihin mo sa akin ang iyong kopahan, at ibibigay ko sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Nalalaman mo kung paanong pinaglangkuran kita, at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at naging isang karamihan, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit, at ngayoy kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay." At sa kanya'y sinabi, "Anong ibibigay ko sa iyo?"
At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman, kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulan at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon, na aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may donges, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may donges at batik-batik sa mga kambing, at siyang magiging aking kopahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin, pagparito mo, tungkol sa aking kopahan, na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang donges sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpungan sa akin, ay maibibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may donges, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may donges, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sanggang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman, na pinaparunan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nangganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may donges. At ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari, na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang, upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagang mainam, at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno.